Ang tsinelas ni Jose Rizal. Maganda ang dagat at ang ilog sa aming bayan sa Laguna. Bughaw na may halong muntian kapag walang sigwa. Ang tubig sa Wawa ay napapaligiran ng mga kawayang sumasayaw na tila umiindak kapag nahihipa ng hangin. Ang mga bangkang may layag ay parang mga paru-parong puti na naghahabol. Ang bangka ay karaniwang gawa sa kahoy na inukit sa matibay na kahoy na nakukuha sa aming gubat. Kung minsan, ito ay may dalawang katig na gawa sa matitibay at mahabang kawayan upang ang bangka ay hindi gumewang kapag ito ay nakatigil sa tubig. Karamihan sa gamit nito ay pangingisda, ngunit sa aming lalawigan, ito ay ang ginagamit namin sa paglalakbay, lalo na sa pagtawid sa ibayo ng dagat. Mas mabilis ito kaysa gumamit ng kalabaw o ng karetela. Naalala ko pa noon, kasulukuyang kaming nakasakay sa bangka nang humalagpos ang isa kong tsinelas. Ang tsinelas ay ang gamit namin sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran, kung saan ang bakya na gawa sa kahoy ay hindi nararapat. Mabilis itong inanod sa tubig bago ko nahabol para kunin. Malungkot ako dahil iniisip ko ang aking ina na magagalit dahil sa pagkawala ng aking tsinelas. Tiningnan ako ng nagsasagwan na kinuha ko ang aking isa pang tsinelas at dali-dali kong itinapon sa dagat. Kasama ang dasal na mahabol nito ang kapares na tsinelas. Bakit mo tinapon ang iyong isa pang tsinelas? Tanong sa akin ng kasamaan ko sa bangka. Isang tsinelas ang nawala sa akin at walang silbi sa makakakita. Ang isang tsinelas na nasa akin ay wala ring silbi sa akin. Kung sino man ang makakuha ng pares ng tsinelas ay magagamit niya ito sa kanyang paglakad. Napatingin ulit sa akin ang mama. Marahil naunawaan niya ang isang batang katulad ko.